Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia para sa panibagong kwento na aking ilalahad sa inyo ngayong araw. Pero bago ang lahat, nais kong mag-thank you sa lahat po ng nag-react, nag-comment at syempre sa mga bago nating subscribers at sa mga dati pa nating subscribers na hanggang ngayon nakasubscribe pa rin, hindi pa rin nag-a-unsubscribe at syempre hanggang ngayon nag-aabang pa rin ng ating mga bonggang-bonggang kwento. At syempre dahil Friday today, ako pang malakasang kwento talaga ang aking pinili para isi-share sa inyo ngayong araw. Pero bago yan, ako, abangan nyo yan, sandaling-sandali lang dahil akin pong babasahin ang inyong mga pa-shoutout. Syempre ito lang po ang aking natatanging paraan para makapagpasalamat sa inyo, para ipakita rin sa inyo ang aking taus-pusong pag-a-appreciate ng inyo pong walang sawang pagsuporta nitong ating munting channel. 56,000 subscribers na po tayo. Medyo marami-rami na pero malayo pa. Pero maraming salamat po. Lalo na doon sa mga nag-share talaga ng ating content, ng ating storya dito araw-araw. Nako, huwag niyo pong i-re-upload. Sana po i-share nyo na lang tong video na ito, okay? Please. Alright, huwag na nating patagalin. Simulan na natin ang shout out moment ng isang babaeng lagi nang nagtatampo sa akin. Hello, Taletski Lomagi. Nagtatampo raw siya dahil lumagpas ako sa birthday niya. Oo, nung June 5 pala yung birthday niya. Belated happy birthday nung June 5, ha? Maraming salamat dahil kahit medyo nagtatampo ka, ay nandyan ka pa rin. Thank you so much. Hello rin kay Gimaras Girl, Sally Buma, Axelay. Ayun, kay Merchie Vlog Bukalig, maraming salamat. Hello rin kay Leonie Hiso from Iloilo of Riyadh Kingdom, Saudi Arabia. Hello po sa inyo. Maraming salamat po. Hello daw sa family niya sa Iloilo. Ezekiel Marie, Jamie Rodriguez, maraming thank you. Kay Lizelle Barakel, hi Lizelle, maraming salamat sa iyong kuro-kuro at syempre, thank you din sa iyong, ano bang tawag dyan? Constructive criticism. Oo, tanggap ko po yun. Pero, hindi po muna natin yun kumbaga, hindi po muna natin yun i-implement, okay? Baka sa mga susunod na araw. Hello naman sa mga OFWs natin sa may Saudi Arabia, listening while cleaning. Maraming salamat. Hello rin kay Queenie May Gelbolingo or Helbolingo from Cebu na napadpad sa Digos. Hello po sa inyo. Hello rin kay Busi Eva Mostacio. Team Bubsi siguro ito. Queenie, hello kay Queenie from Digos City po. Ayun, hello sa iyo. Maraming salamat. Hello rin sa ating tagapakinig ni Sicolasio, Joanne Beliosilio, Beth Aranwes from Navotas City. Hi. Hello nga pala sa mga taga Quezon City, mga taga Marikina City, mga taga Makati City. Ayun, ang dami-dami nila. Nababasa ko lang yung mga pangalan at mga lugar nila nung mga nakaraan. Pero ngayon habang hinahanap ko, dahil sa dami ng comments, hindi ko na mahanap. Kaya hello po sa inyo. Kung taga dyan ka man ng mga lugar, hello, maraming salamat sa iyong pagtutok. Gail Easy, maraming salamat. Josephine Mapalad, thank you so much sa iyo. Hello rin from Simon of Korea. Hi Simon. Elza Ponzalan, maraming salamat. Renife Pelorina from Dubai, UAE. Hi po, thank you so much sa inyong pakikinig. Hello rin kay Denise Soria, na laging nakikinig sa Hong Kong. Nakakapanibago kapag wala kang upload. Oo talaga. Ako din naman naninibago kapag wala akong ina-approve ng mga comments. Ganon. Hi kay Marivic Langob from hello daw sa HR Department ng Municipality of Tupi, South Cotabato, especially kay John Harold Jesse Perol. Oh, I miss you my son daw, sabi ng mama mo. Hello rin kay Meljori Molato, maraming salamat. Hello rin kay Catherine Layugan from Aliaga, Nueva Ecija, na lagi silang nakikinig. Thank you po. LV Lapot, hi! Army, alam mo na descender. Gano'n talaga. Joanne, maraming salamat. Gloria Havillonar. Hello rin kay Lizzie Locapa, Marilyn Castillo, Mary Sanapan, maraming salamat. Liza Chen, thank you so much. Jollibee Ferrer,
May apelyido pala si Jollibee. Ngayon ko lang nalaman. Hello kay Virginia Ferrer na nasa Coronadal City, South Cotabato. From Taiwan po ako. Hello po. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Josephina Helen Bacaron. Maraming salamat from Davao del Norte. Randy Bungkugan. Bunggukan, tama, sorry. Bunggukan pala. Hi, maraming salamat sa iyo. Jay Ranoy, thank you. Hello kay Rosemary Francisco. Maraming salamat from Morong, Bataan. Nasayang na po ako Netflix subscribe ko dahil araw-araw nakikinig. So, hindi ka na nanonood ng movie, ganon. Hi kay Lincel Bayaka. Maraming salamat. Christina Season, Jeanette Ramos. Thank you so much. Joey Arbo, Charlene Bakluhan, Jeanette. Thank you again. Milagros Kabaguas. Thank you so much. Trisha Marie Ignacio. Maraming salamat sa iyo. Sana kwento ko na naman mabasa mo. Sige, tignan natin ha kung nakapagpadala ka na. Kung nakapagpadala po kayo, tapos yung kwento nyo na ang babasahin natin a day before, mag-i-email po kami sa inyo na yung kwento nyo ay i-ere nitong oras at nitong araw na ito. Ganun po tayo dito. Pinay sa Israel, maraming salamat sa iyong pakikinig. Quick Thinker, thank you. Marilyn Miot, maraming salamat at wag nang nating patagalin pa dahil alam ko po na excited na kayo sa kwento natin ngayong araw. Kayo po ba, naranasan ninyo na po bang matraidor? Naranasan nyo na po bang mabetray ng mga taong pinagkakatiwalaan at minamahal mo ng lubusan? Gaano nga ba kahirap at kasakit ang maloko at mabetray ng mga taong pinagkakatiwalaan mo? Meron nga bang mga rason kung bakit nila nagawa yon at meron nga bang magandang maidudulot at magandang kinabukasan na naghihintay para sa mga taong niloko o para sa mga taong nanloko? Atin pong abangan ang kwento natin ngayong araw dahil alam kong excited na kayo, kaya eto na, huwag na nating patagalin pa. Dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Siguro lahat ng tao sa mundo ay naranasan na kung paano ang maloko. Nakaranas din siguro tayo kung paano ang manloko o kung paano ba ang mandaya sa isang relasyon o sa isang pagkakataon. Dear Mama Mia, hello po sa inyong lahat. Bago lang po akong tagapakinig nitong inyong programa. Actually, Mama Mia, matagal-tagal na nire-rekomenda ni YouTube ang iyong mga kwento. Marami pong mga kwentong nire-rekomenda si YouTube sa akin pong account. Kaya lang, wala akong ni isang na-click doon. Ang gusto ko lang talagang panoorin noon sa YouTube ay yung mga nakakatawang mga skit at pranks ng kung sino-sino pong mga vloggers. Kaya lang, isang gabi, hindi ko alam kung anong nangyari, Mama Mia, at na-click ko itong iyong channel habang ako ay naglilinis ng aking katawan at mukha. Kaya naman dahil ang akin pong mga kamay ay may sabon noon ay hindi ko na next nung marinig ko na ang iyong boses. Hanggang sa hinayaan ko na lang na mag-play yon habang ginagawa ko ang aking skincare routine. Hanggang sa hindi ko na namamalayan, Mama Mia, na nag-e-enjoy na pala ako sa binabasa mong kwento. Nag-e-enjoy na pala ako sa klase ng pagkukwento at paglalahad mo sa iba't ibang mga kwento ng buhay. Hanggang sa hindi ko na namalayan na na-addict na pala ako sa iyong programa. Ang totoo niyan, Mama Mia, kapag nagtatrabaho ako at kapag wala pong masyadong ginagawa, ay lagi pong naka-on ang speaker ko sa trabaho habang pinapakinggan ko po kayo. Maging ang mga kasamahan ko po ay kilala na po kayo. Maging ang mga kasamahan ko ay subscriber nyo na rin katulad ko. Mama Mia, iba't ibang klase ng kwento na po ang napakinggan ko dito sa iyong channel. Though merong iba na pakiramdam ko ay questionable kung talaga bang totoong nangyari. Kaya lang, siguro dahil medyo questionable din naman itong kwento ko, napaisip ako na siguro nga iba't ibang tao, iba't ibang kwento. By the way, Mama Mia, ang kwentong ito ay tungkol sa aking long-term relationship na nagtapos lamang dahil sa isang malaking pagtataksil.
Mama Mia, magdedire-diretso na ako dahil medyo mahaba po ang kwento ko. Ang totoo niyan, Mama Mia, simulan natin ang kwento ko nung makilala ko po si Jake. Pero bago si Jake, ipapakilala ko muna ang sarili ko. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Sachi. Mama Mia, hindi ko na lang po babanggitin kung taga saan ako. Itong si Jake po ay nakilala ko nung high school ako, Mama Mia. Oo, mag-childhood sweetheart kaming dalawa. Ang totoo niyan, matagal ko na siyang crush, elementary pa lamang. Samantalang si Jake, ang sabi niya ay matagal na rin daw niya akong gusto. Elementarya pa lang daw kami pareho ay nagugustuhan na niya ako. Kaya naman, nung second year high school kami, ay hindi na po siya nagpatumpik-tumpik pa at niligawan na niya ako sa tulong ng mga kaibigan namin. Ako rin naman, dahil gusto ko siya, ay sinagot ko siya kahit pa nung una ay ayaw ng mga magulang ko na magkaroon ako ng relasyon sa bata kong edad. Ganun nga siguro talaga kapag mahal mo ang isang tao, Mama Mia. Willing kang mag-take ng risk, willing kang gumawa ng mga hindi tamang desisyon para sa kanya. Hanggang sa tumagal na nga ang relasyon namin. Oo, maraming away, oo, maraming tampuhan. Pero lahat ng yun, Mama Mia, ay matiwasay naming nalagpasan. Ang totoo niyan, yung mga schoolmates at classmates namin ay talagang naiinggit sa aming relasyong dalawa. #relationship goals daw kami. Mama Mia, kahit ako, masasabi kong napakasaya ko. Sa dinami-dami ba naman kasi ng mga relasyon na hindi nagtatagal, ay napakadalang lang po yung katulad namin ni Jake na tumagal talaga ng ilang taon. Oo, nabanggit ko nga kanina na meron kaming mga away-away, mga selosan. Meron pa nga kaming mga paminsan-minsan na naghihiwalay talaga kami dahil sa sobrang galit namin sa isa't isa. Pero ang paghihiwalay naman na yun ay hindi lumalagpas ng isang araw. Kasi nga ganun namin kamahal ang isa't isa. Ganun po kami kasanay sa presensya ng bawat isa sa aming mga buhay. Kaya naman nasanay na rin ang mga barkada namin sa amin. Nasanay na sila na nag-aaway kami pero bigla-bigla na namang nagbabati pagkalipas ng ilang oras. Kaya lang, Mama Mia, dumating din pala sa punto na matatapos din ang lahat. Na ang akala ng lahat na #relationship goals ay hindi pala talaga totoong goals. Mama Mia, isang araw po ay nagkayayaan po kaming magbabarkada sa bahay ng best friend ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Dimple dahil meron po siyang 4 na malalalim na dimple sa magkabila ang pisngi niya. Siyempre, Mama Mia, dahil parte ng barkada ang boyfriend kong si Jake ay sumama siya. Itong si Dimple po, Mama Mia, we were best friends since elementary pa lamang. Classmates din kami. Kaya naman masasabi kong close din silang dalawa ni Jake. Pero Mama Mia, sasabihin ko na sa inyo ngayon pa lang na isa po akong selosang klase ng babae. Lahat po talaga pinagseselosan ko. Oo, pati best friend ko, Mama Mia, ay pinagseselosan ko. Laging sinasabi ng barkada namin at ng iba pang mga nakakakilala sa akin na paminsan-minsan ay bawasan ko raw ang pagkaselosa ko dahil wala na raw sa lugar. Dapat daw maging kampante ako kasi alam ko naman daw talaga na mahal ako ni Jake. Pero ewan ko ba, Mama Mia, hindi ko talaga mapigilang magselos lalo na kay Dimple dahil paminsan-minsan po ay nakakasense ako na parang iba ang tinging ginagawa ni Jake kay Dimple. Pero sinasabi ko sa sarili ko, Mama Mia, pinipilit ko ang sarili kong maniwala na nag-overthink lamang ako. Pinipilit ko ang sarili kong maniwala na ako ang may problema dahil ako ay hindi talaga masyadong nagtitiwala sa iba. Pero Mama Mia, kapag naman nakikita ko kung paano tignan ni Dimple ang boyfriend ko, ay hindi ko talaga maiwasang mainis. Feeling ko, Mama Mia, ay nagpapabet ang best friend ko sa boyfriend ko. Pero syempre dahil best friend ko nga si Dimple, Mama Mia, ay hindi ko na lang yun pinapansin. Hindi ko na lang yun sinabi sa kanya.
Tinatago ko na lang ang inis ko at sinasabi ko sa sarili kong tama na ang pagiging loka-loka. Dapat maniwala ako sa sinasabi ng iba na wala naman talagang namamagitan kay Dimple at kay Jake. Mama Mia, sinasabi ko sa sarili ko na mali ang iniisip ko. Na ang pag-iisip na yon ay ang magiging dahilan para mawalan ako ng mga taong malalapit sa akin. Para mawala sa akin ang mga kaibigan ko, pati na rin ang pinakamamahal kong boyfriend. Kaya naman, hindi ko na lang pinansin ang pagkainis ko noon. Idinaan ko na lang sa inuman. Hanggang sa medyo natitipsi na rin ang iba naming mga kasamahan, kasali na po doon si Dimple. Ang boyfriend ko pong si Jake ay naturally high talaga ang tolerance niya pagdating sa alcohol. Hindi siya basta-bastang nalalasing at tinatamaan. Ako Mama Mia, medyo may pagka-tipsy na rin ako noon. Kami pang dalawa ni Jake dahil alam naman ng lahat na magkarelasyon kami. Kami pong dalawa Mama Mia ay mahilig po mag-PDA o Public Display of Affection. Talagang ganun kami. Kahit na may ibang mga tao ay lagi kaming nakayakap sa isa't isa. Lagi kaming naghahalikan. Kulang na lang ay halos maghubad kami sa harapan ng barkada namin kapag nakakainom na kami. Mama Mia, kahit na ilang beses kong sinaway ang sarili ko, pero parang napapansin ko talaga na iba ang tinginan ni na Dimple at Jake. Kaya naman para matigil na yon ay kumandong ako kay Jake Mama Mia. Kumandong ako sa kanya habang hinahalikan ko siya. Hindi ako pumipikit noon kapag hinahalikan ko siya dahil tinitignan ko ang mga mata niya kung saan ito napupunta. Pero Mama Mia, nung mapansin ko na parang wala namang nangyayari, ay sinaway ko ulit ang sarili ko. Sinabi ko ulit na baka guni-guni ko lang ang mga nakikita ko. Hanggang sa naubos na ang ice o ang yelo na ginagamit namin kaya umalis si Jake para bumili. Ako naman ay nakikipagtsikahan lamang kay Dimple hanggang sa sinabi niya Mama Mia na baka raw inaantok na ako. Kung gusto ko raw ay pwede na akong magpahinga sa loob ng kanyang kwarto. Okay lang Dimple, antayin ko na lang si Jake, sabay na kaming matulog, sabi ko. Mama Mia, tumango lang siya sa mga sinabi ko. Ilang saglit pa ay nakabalik na si Jake, dala-dala ang dalawang malalaking yelo. Dumiretso siya sa kusina. Pagkatapos ng ilang saglit Mama Mia ay tumayo din si Dimple. Nung tinanong ko siya ay kinuha niya ang pitchel dahil sabi niya magtitimpla daw siya ng juice bilang chaser namin dahil ubos na. Ako naman dahil nagsiselfone ako nung panahon na yon ay kiber o nagkibit balikat lamang ako. Pero Mama Mia, ilang saglit pa ang lumipas ay pumasok sa isip ko kung ano kaya ang mangyayari na silang dalawa lang ni Jake ang nasa loob ng kusina ngayon. Pero sabi ko sa sarili ko, magtiwala ka. Matagal na kayong dalawa ni Jake. Mahal ka niya kaya hindi ka niya lolokohin. Pero Mama Mia, lumagpas 5 minutes na ay hindi pa rin sila nagbabalik. Pagkatapos medyo tahimik po sa loob ng kusina. Kaya naman nagpaalam ako sa mga barkada ko at sabi ko CCR lamang ako. Pinuntahan ko sila sa kusina Mama Mia pero wala akong nakitang Dimple at Jake doon. In short Mama Mia, wala sila sa kusina. Nung makita ko ang mga yelo ay medyo natutunaw na ang mga ito. Tapos yung juice ay nasa mesa pa lamang at hindi pa nakatimpla. Mama Mia, narinig ko na parang may gumagamit sa loob ng banyo dahil nakabukas ang tubig. Nakabukas ang gripo, Mama Mia. Kaya naman, unti-unti akong lumapit sa may pintuan ng CR. Mama Mia, may naririnig po ako na medyo mga mahihinang ungol. Dinikit ko po ang tenga ko sa kanilang pintuan ng banyo, Mama Mia, dahil gusto kong malaman kung ano ang nangyayari sa loob. Mama Mia, kahit wala pa akong nakikita, naririnig ko pa lamang ang mga ungol at halinghing, ay tumulo na ang mga luha sa mga mata ko. Pakiramdam ko noon ay gusto kong pumatay ng tao. Pakiramdam ko noon ay gusto ko silang sakalin dalawa. Kaya naman, wala talaga akong pakundangan noon na bigla ko na lang sinipa
ang pintuan ng kanilang CR. Wala akong pakialam kung masira man o mapagalitan man ako ng parents ni Dimple. Mama mia, nasira ko talaga yung plastic nilang pintuan. Plastic na pintuan, nasing plastic ng best friend ko. Nasing plastic ng mineral bottle. Mama mia, nung masira nga ang pintuan ay lumantad sa harapan ko ang ginagawa nilang kababuyan. Nakita ko talaga na nataranta silang dalawa. Mama mia, kitang-kita ko pa kung paano naghiwalay ang kanilang mga ari. Oo, Mama mia, may nangyayaring kababalaghan sa loob ng banyo. Nakita ko pa kung paano maghiwalay ang mga ari ni Dimple at ni Jake. Parang nakatalikod style pang dalawa. Kasin, Mama mia, pakiramdam ko talaga nung mga panahon na yon ay umitim ang pananaw ko. Para bang wala na akong ibang naiisip. Gigil na gigil ako sa sobrang galit na nararamdaman ko. At dahil sa sobrang gigil, Mama mia, ay walang pakundangan na tumulo ang mga luha sa mga mata ko. Ilang saglit lang ang pagkashock ko noon at bigla kong hinila ang mahabang buhok ni Dimple. Pagkatapos ay pinagsususuntok ko siya sa kanyang mukha. Si Jake naman, Mama mia, ay pinagsisisipa ko siya at minake sure ko talaga na sa tiyan ko siya matatamaan. Hanggang sa sinampal ko na si Jake, Mama mia. Isang sampal lang, pero talaga namang napakalakas nun. Pakiramdam ko ay para akong si Taguro nung mga panahon na yon, Mama mia, na ginamit ko ang 100% kong lakas para dun sa sampal na yon. Kaya siguradong sigurado ako, Mama mia, na kinabukasan ay mamamaga ang kaniyang muka. Nung tinignan ko ulit si Dimple ay ganong klasing sampal din ang binigay ko sa kanya. Mama mia, dahil nagkakaroon na ng komosyon ay nagmamadaling lumapit sa amin, patakbo ang aming mga barkada at nakiisyoso kung ano bang nangyayari. Si Jake, Mama mia, ay umiyak na at paulit-ulit na humingi sa akin ng sorry. Si Dimple naman ay umiiyak pero lagi niyang tinatakpan ang kanyang pribadong ari dahil hindi na niya nagawang maisuot pa ang kanyang pang-ibabang suot. Ewan ko kung saan napunta ang short niya. At dahil nga po, gulong-gulo ang utak ko noon, Mama mia. Punong-puno ng sakit, punong-puno ng galit, punong-puno ng kung ano-anong emosyon, Mama mia. Isa lang po ang nasabi ko sa kanilang dalawa. Hindi ko akalain na kayong dalawa pa talaga ang tatraydor sa akin. Kayong dalawa pa talaga ang aahas sa akin. Pagkatapos kong masabi yun ay umalis ako. Nasalubong ko pa ang mama at papa ni Dimple na papalapit at papasok ng kanilang bahay pero hindi ko sila pinansin. Tuloy-tuloy lang ako sa paglalakad. Nung napalayo na ako sa bahay ni na Dimple, Mama mia, ay nag-Facebook ako. Gustong-gusto kong mag-post noon pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan. At nakita kong naka-online ang classmate kong si Andre. Mama mia, ewan ko kung anong pumasok sa utak ko noon. Bigla kong chinat si Andre kung free ba siya dahil gusto kong magpasundo sa kanya. Si Andre po, Mama mia, ay kaklase ko sa college. Pareho kami ng kurso at magkasama din kami sa ginagawa naming thesis nung mga panahon na yon. Actually, hindi naman kami masyadong close ni Andre. Nakakapag-usap lang kami kapag nagsasama-sama kaming magkakagrupo para sa thesis namin. Hindi ko talaga alam kung bakit si Andre ang inisip ko o ang nakita ko na tawagan at i-chat noon. Siguro nga dahil siya ang una kong nakita na nag-online noon kaya wala na akong ibang nagawa kundi i-chat siya. Mama mia, kinapalan ko na talaga ang pagmumukha ko na para bang close kaming dalawa. Hi Andre, free ka ba ngayon? Pwede bang magpasundo sa'yo? Chat ko sa kanya. Hello Sachi, oo free naman ako. May kinuha lang akong magamit. San ka ba? Susunduin kita, sabi niya. Ilang saglit pa Mama mia ay dumating si Andre sa sinabi kong lugar, sakay at dala ang kanyang Yamaha na motor.
Nagtanong siya sa akin kung anong nangyari. Pero sabi ko, larga na siya. Sinabi ko ang lugar kung saan kami pupunta. Mama Mia, umiiyak talaga ako habang bumabiyahe kaming dalawa ni Andre. Samantalang si Andre ay tahimik lamang nung mga panahon na yon. Pagdating namin sa lugar ay tahimik din doon at walang masyadong tao. Hindi ko na lang po papangalanan yung lugar para nang sa ganoon ay walang makaalam na ito pala ay kwento ko. Mama Mia, nung makababa na kami ng motor, ay patuloy pa rin ako sa pag-iyak. Umupo ako sa pinakamalapit na upuan. Umupo lang din sa tabi ko si Andre at hindi siya nagsasalita. Hinayaan lang niya ako. Ilang saglit pa ay sinabi ko na sa kanya ang lahat-lahat ng mga nangyari, ang mga nasaksihan ko, ang sakit na nararamdaman ko. Niyakap lang niya ako, Mama Mia, at habang yakap-yakap niya ako ay sinabi niya ang mga katagang ito. Hindi man po ito word for word o verbatim, Mama Mia, pero ito po ang parang ugat at content ng kaniyang mga sinabi. Sabihin mo lang sa akin kung gusto mo ng payo, ha? Meron naman akong masasabi, pero kung ayaw mong marinig ang opinyon ko, ayos lang din. Kung gusto mo lang na may makinig sa'yo, I can always lend my ears to you. Mama Mia, parang napaka-mature na ni Andre nung mga panahon na yon. Para bang close na close kaming dalawa. Hindi naman. Hindi naman talaga kami magkabarkada. Ang masasabi ko lang ay oo, magkakilala kami, oo, magkasama kami sa thesis, at oo, Mama Mia, alam naman ni Andre ang tungkol talaga sa relasyon naming dalawa ni Jake. Wala sigurong ni isang estudyante sa paaralan namin noon ang hindi nakakakilala sa amin ni Jake. Lagi po kasi kaming napipicture sa aming school paper bilang #relationship goals nga. Mama Mia, pinakinggan lang ako ni Andre. Pagkatapos ng ilang saglit ay umalis na kami. Huminto kami sa isang convenience store at ibinili niya ako ng tubig at pinainom. Pagkatapos noon ay binigay niya sa akin ang panyo niya. Pagkatapos ay inihatid na niya ako sa bahay. Pagdating ko sa bahay ay wala akong ginawang iba kundi ang umiyak lamang ng umiyak. Hanggang sa lumipas ang 2 linggo, Mama Mia. Doon pa nagpakita ulit sa akin si Jake. Gusto niya raw na makipag-usap sa akin pero ako nung mga panahon na yon ay hindi pa talaga ako readyng makinig. Hindi pa ako readyng marinig lahat ng sasabihin niya dahil masyado pang masakit. At alam ko, Mama Mia, na walang ni kahit anong sasabihin niya na makakapagpagaan ng nararamdaman ko. Dumating din si Dimple. Mama Mia, nakita ko na halatang halata pa talaga ang pasa sa kanyang mukha. Gusto niya raw na makipag-usap din sa akin. Gustong gusto ko nang umiyak noon, Mama Mia, dahil naaalala ko na naman ang mga pangyayari. Pero bago pa man tuluyang tumulo ang mga luha sa mga mata ko, ay may mga kamay na biglang humila sa akin. Si Andre. Hinayaan ko na lamang siya na hilahin ako papunta sa grupo namin sa thesis, Mama Mia. Leader kasi namin si Andre sa thesis namin. Mama Mia, nung makalapit na kami sa mga kagrupo namin ay biglang sinabi ni Andre na punta raw kami sa bahay nila at doon na namin gagawin yung thesis. Pero di ba sabi mo, sandali lang tayo ngayon dahil may laro kayo ng basketball? Sabi ng isang kasamahan namin kay Andre. Mama Mia, hindi ko na narinig kung ano ang sinagot ni Andre dahil nilingon ko po si Jake at Dimple. Nung makita ko silang dalawa ay para silang nag-aaway. Parang pilit na lumalayo si Jake kay Dimple. Pero Mama Mia, gusto ko pa sanang titigan silang dalawa kaya lang hinila ulit ako ni Andre. Pagkatapos ay inakbayan niya ako. Naglakad kami papunta sa kanyang sasakyan. Pagkadating doon ay sa likuran ako umupo kasama ang isa naming kagrupong babae at yung kagrupo naming isang lalaki ay sa harapan naman umupo katabi ni Andre. Mama Mia, habang sa biyahe kami ay nagtanong ang iba naming mga kasamahan kung anong nangyari sa amin ni Jake. Dahil nga sabi ko sa inyo, lahat po siguro ng estudyante sa school namin noon ay nakakakilala sa amin. Kaya naman nag-share ako ng mga mumunting detalye sa kanila. Pero hindi ko talaga sinabi lahat. Si Andre lang po ang nakakaalam ng lahat ng mga nangyari maliban sa parents ko.
Mama Mia, hanggang sa lumipas ang 8 months. Still, masakit pa rin para sa akin ang mga nangyari. Still, Mama Mia, meron pa rin akong pagdaramdam na nararamdaman. Meron pa rin mga kutsilyong tumutusok sa puso ko. Pero pakiramdam ko ay hindi na ganun kasakit. Hindi na masyadong masakit dahil iniwasan ko po lahat ng tao na involved sa aming dalawa ni Jake. Ang naging bagong circle of friends ko po ay ang mga kasamahan ko sa thesis. Naging close din kami ni Andre dahil siya lang po ang laging nasasabihan ko ng aking nararamdaman. Hanggang sa dahil lumipas ng mga buwan mula nung maghiwalay kami ni Jake, ay unti-unti na kaming tinutukso ni Andre ng mga kasamahan at mga bagong kaibigan namin sa isa't isa. Wala lang yun sa akin. Si Andre naman ay tumatawa lang. Mama Mia, ang unang pagkakakilala ko po kay Andre ay seryoso sa kaniyang pag-aaral. Pero mula noong naging close kaming dalawa, ay nakita ko po ang kanyang kwelang side. Mahilig pala siyang magpatawa. Ang totoo niyan, siya po ang naging clown ng barkada namin. Okay din siyang kasama, Mama Mia. Pakiramdam ko nung mga panahon na yun ay nahanap ko ang aking long lost brother sa katauhan ni Andre. Until one day, Mama Mia. One day ay narinig ko na lamang ang balita na buntis si Dimple at si Jake ang ama. Ang sabi pa doon sa nagbalita sa akin, Mama Mia, ay nagpaplano na raw ang dalawa na magpa-civil marriage o civil wedding. Mama Mia, hindi ko talaga lubos maintindihan ang sarili ko. Akala ko okay na ako. Akala ko nakaka-move on na ako, pero nung makarinig ako ng balita tungkol kay Dimple at Jake, ay eto na naman ako. Unti-unti na naman akong nasasaktan. Parang gusto ko na namang maglulupasay sa pag-iyak. Pagbaba ko, Mama Mia, ng sinasakyan kong tricycle dahil pauwi na ako nung mga panahon na yun, ay nakita ko na lang sa labas ng bahay namin ang sasakyan ni Andre. Nagtaka talaga ako kung bakit nandun siya sa bahay namin nang hindi pa ako nakakarating. Mama Mia, nagmamadali talaga ako pagpasok ng bahay. Pero nung makapasok na ako ay nakita kong hindi lang pala si Andre ang nandoon kundi ang buo naming barkada. Pinagpaalam nila ako sa mga magulang ko na lalakad daw kami at magliliwaliw sa isla ng Camiguin. Mama Mia, pumayag ang mga magulang ko. Pero nag-aalala sila dahil wala silang maibigay na pera sa akin bilang panggala dahil sakto lang pong panggastos namin sa bahay at sa pag-aaral ko yung perang natira kina mama at papa. Pero ang sabi ng isang kabarkada ko na si Janine na siyang pinakamayaman sa amin ay siya na raw bahala sumagot sa lahat ng gastusin ko. Mama Mia, itong si Janine ay mabait na kabarkada ko. Oo, napakaingay niya. Oo, ang dami-dami niyang kwento at ang dal-dal-dal-dal niya, pero mabait po siya. Mama Mia, alam din talaga ng parents ko lahat ng mga pinagdaanan ko. Alam nila kung gaano kasakit ang pinagdaanan ko nung niloko ako ni Jake at ng best friend kong si Dimple. Kaya naman pumayag sila na gumala ako. Dahil ang sabi nila, baka ito raw ang kailangan ko para tuluyan na akong makalimot sa lahat ng mga pinagdaanan kong sakit. Mama Mia, kahit ayaw ko na gumala nung mga panahon na yon, naisip ko na baka nga ito ang kailangan ko para wag na akong magmukmuk ulit sa balitang narinig ko na magpapakasal na si Jake at Dimple. Nung nandun na kami sa Camiguin, Mama Mia, ay nalaman ko na 3 days at 2 nights ang stay namin doon at uuwi din kami ng Monday ng umaga. Umabsent kami ng 1 day sa OJT namin. Nung first night namin doon, Mama Mia, ay meron pong live band, kaya pumunta po kami sa isang restaurant na nandun lang sa may gilid ng isang dagat. Mama Mia, nag-iinuman kami noon pero konti lamang. Si Andre ay hindi po uminom. Dahil ang sabi niya ay meron daw siyang UTI at naggagamot pa siya at kailangan pa ng 3 pang araw bago niya matapos ang kanyang mga antibiotics. Siya lang ang hindi uminom sa barkada. Ako naman ay konti lang din ang nainom ko dahil nakailang shot pa lang ako nung sinabihan ni Andre yung kabarkada namin na gunner o tanggero nung aming inuman na wag na raw akong tagayan pa.
Mama Mia, nung mga panahon na yun, ewan ko ba, pero unti-unti ay nagkakaroon na ng konklusyon sa aking isipan. Oo, medyo feeling ako nung mga panahon na yun. Ang konklusyon ko kasi noon ay baka may gusto sa akin si Andre. Well, gwapo din naman talaga si Andre. Matangkad pa siya dahil nasa 5'10 ang height niya. Matalino din siya, Mama Mia. Paminsan-minsan, siya talaga ang gumagawa ng assignment tapos kaming magbabarkada ay nangungopya lang sa kanya. Alam kong mali. Huwag sana itong gayahin ng mga estudyanteng nakikinig ngayon. Pero ganun po talaga ang barkada namin ni Andre. Nagtutulungan sa lahat ng bagay at nagkokopyahan din sa mga assignments. At nung hindi na nga ako nainom, Mama Mia, ay inaya ako ni Andre na maglakad-lakad daw kami sa dalampasigan para daw mailabas ko lahat ng mga hinanakit ko. Alam daw kasi niya, Mama Mia, na narinig ko na ang balita tungkol sa pagdadalang tao ni Dimple at si Jake ang ama. Kaya nga raw inaya niya ang barkada namin na gumala noong mga panahon na yun dahil alam niya, Mama Mia, alam niya na kailangan ko ng breakaway sa lahat ng mga nalaman ko. Nung sinabi niya yun sa akin ay nagduda na talaga ako sa kanyang intensyon kung bakit siya nag-ayang gumala. Kaya ayun, naglakad-lakad kami sa dalampasigan habang magkausap at tinitignan ang mga hampas ng alon, pati na rin ang mga bituin sa kalangitan. At nung napagod na kami sa aming paglakad-lakad, Mama Mia, ay nakahanap kami ng isang natumbang puno ng niyog sa may gilid. Dun kami umupo. Yung mga kabarkada namin ay nakikita lang namin na nagbo-bonfire na. Hoy Andre, punta na tayo dun sa kanila. Baka kasi magtaka sila kung bakit lumayo tayo. Baka ma-issue tayo niyan, sabi ko sa kanya. Bahala nga silang gawan tayo ng issue. Pwede rin naman nating totohanin kung okay lang sa'yo. Okay lang ba sa'yo, Sachi? Tanong niya. Alam mo ba, Mama Mia, kahit na hindi naman ako nilalamig pero nung sinabi niya yun sa akin ay daig ko pang pumunta ng North Pole nang nakahubad sa lamig na naramdaman ko. Hindi ko talaga masukat noon ang lamig na aking nararamdaman. Medyo na-awkward ako, Mama Mia. Pero kahit na ganun ay nakakaramdam po ako na para bang sumasayaw at lumulundag ang puso ko sa loob ng aking katawan. Napamura pa nga ako noon. Ano ka ba naman, Andre? Huwag mo nga akong niloloko dyan. Alam mo, sa mga pinagsasasabi mo, gusto ko tuloy ma-CR. Parang natatae ako eh. Natawa siya sa sinabi ko pagkatapos ay niyakap niya ako. Basta, alam mo na, Sachi, kung anong ibig sabihin nun. Nandito lang ako ha. Alam kong mahirap kalimutan si Jake dahil sa tagal niyong dalawa. Pero, mas mahirap ang manligaw sa'yo. Mas mahirap yun dahil alam kong minamahal mo pa rin si Jake hanggang ngayon. Mag-aantay ako, Sachi. Hihintayin kita. Sabihan mo lamang ako kung handa ka na. Sabihan mo lamang ako kung handa nang magmahal yung puso mo. Totalan dito lang naman ako sa may gilid. Laging nakamasid sa'yo at laging naghihintay. Hindi ko alam nung mga panahon na yun, Mama Mia, pero pakiramdam ko ay parang nalimutan ko lahat ng pagmamahal na meron ako para kay Jake. Niyakap ko si Andre pagkatapos ay hindi ko na napigilang maiyak. Yung iyak talaga na iyak, Mama Mia, hindi yung pabebeng iyak lang. Yung feeling, Mama Mia, na hinaharap ka na sa realidad ng buhay. Na kahit may masakit pang nangyari, naramdaman ko pa rin na oo, kahit na flattered ako dahil sa pag-amin ni Andre, ay hindi ko pa rin talaga lubusang nakalimutan yung sakit na naidulot ni Jake sa buhay ko. Hindi ko alam kung mahal ko pa ba siya dahil nasasaktan at naaapektuhan pa rin ako. Pero nung mga panahon na yun ay hindi ko alam kung ano ang isasagot ko kay Andre. Kaya patuloy lang ako sa pag-iyak. Hanggang sa bigla niyang pinutol ang pag-iyak ko. Uy, yung sipon mo,
tumutulo na sa abs ko. Ang lamig-lamig. Sabi niya na nakatawa pa. Kaya naman nahiya naman ako, Mama Mia, at napamura pa at tumawa na rin. Tinulak ko pa siya. Pero bigla niya akong inakbayan at naglakad na kami palapit dun sa grupo namin. Grabe ka, Sachi, ha? Pati yung panliligaw sa'yo ni Andre ay umiyak ka pa talaga. Sabi ng isang kaibigan namin na may hawak ng gitar. Barkada din namin yon. 6 kasi kami noon, Mama Mia. 4 na lalaki at 2 lang kaming babae. Hindi pa nga nanligaw sabi ko. Pagkatapos noon ay biglang nagsigawan ang lahat. Aroy, nag-aantay pala siya, Andre, naligawan mo. Ako naman, Mama Mia, ay tumawa lamang sa naging reaksyon nila, pati si Andre ay nakitawa na rin. In-enjoy ko na lang ang stay namin sa Camiguin. Mama Mia, hindi ko talaga malilimutan ang mga panahon na yon. Pakiramdam ko ay para akong isang reyna sa piling ni Andre. Dahil mahal na mahal niya ako at inaalagaan niya talaga ako the whole duration ng trip namin. Hanggang sa lumipas ang 1 buwan, Mama Mia. 1 buwan ang lumipas matapos ang ginawa naming bakasyon na yon. Last day na namin sa practice ng graduation namin. Mama Mia, nakikita ko pa rin si Jake sa campus paminsan-minsan. Pero medyo wala na akong pakialam sa kanya. Ang totoo ay nagwo-wonder pa rin ako kung sweet ba silang dalawa ni Dimple katulad namin noon. Kaya lang, sinabi ko sa sarili ko wala na akong pakialam kung sweet man sila o hindi. Hanggang 3:00 na ng hapon. Nakita ko, Mama Mia, na nag-uusap si Dimple at Andre sa may garden ng school. Wala nang masyadong tao noon. Yung iba kasi ay nasa kani-kanilang mga klase. Mama Mia, hindi ko alam pero nasaktan talaga ako sa nararamdaman ko nung makita kong magkausap si Andre at Dimple. Lalo pat wala namang sinabi si Andre sa akin tungkol doon. Wala naman siyang sinabi sa akin na mag-uusap pala silang dalawa ni Dimple. Wala rin siyang sinabi sa akin, Mama Mia, na magka-text pala silang dalawa at meron pala silang koneksyon. Feeling ko, Mama Mia, nung mga panahon na yon ay girlfriend ako ni Andre. Pero ang totoo, wala naman kaming relasyong dalawa. Oo, nag-confess nga siya ng kanyang nararamdaman sa akin. Pero hindi ko naman siya sinagot ng formal. Nakita kong biglang umiyak si Dimple at yumakap siya kay Andre, Mama Mia. Doon ay nagalit ako. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay naulit muli ang pagtataksil sa akin. Mama Mia, napamura talaga ako ng paulit-ulit sa isip ko. Pero ang sabi ko nun sa sarili ko, wala akong karapatang magalit. Wala akong karapatang gawin yung mga ginawa ko dati nung mahuli ko si Dimple at si Jake sa loob ng banyo. Paalis na ako noon, Mama Mia, nung makita kong hindi naman yumakap pabalik si Andre kay Dimple. Bagkus ay inilayo pa niya si Dimple sa kanya. Pakiramdam ko ay parang hindi komportable si Andre. Mama Mia, hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila. Pero Mama Mia, ang nasa isip ko noon ay ang mga tanong. Mga tanong kung dapat ko bang pagkatiwalaan si Andre. Alam ko naman na mapagkakatiwalaan siya. Kaya lang nung makita ko yun, parang nagdududa na ulit ako. Hanggang sa narinig ko na lang na biglang tumawa si Dimple at medyo nagalit na ako noon kay Andre. Dahil pakiramdam ko ay yung pagiging humorous niya ay pinapakita kanya rin kay Dimple, Mama Mia. Hanggang sa tumayo na silang dalawa at naglakad papunta sa direksyon ng kinatatayuan ko rin. Nagmamadali akong umalis noon. Nagpanggap akong walang nakita, Mama Mia. Nung araw ng graduation namin ay nag-speech pa talaga si Andre sa harap ng napakaraming estudyante at syempre mga magulang na nandun. Cum laude kasi si Andre. Ako naman, cum lang. Walang honors. At while nagsasalita siya, Mama Mia, ay nakita kong parang
kinindatan niya ako. Nag-smile-smile pa siya sa batch namin. Pero alam ko, Mama Mia, at pakiramdam ko ako lang ang tinitignan niya. At yung iba pa naming mga kaibigan at syempre mga kakilala ay tinignan din ako. Pagkatapos ay kinindatan din nila ako na para bang tinutukso kami sa isa't isa. Alam din po ng mga instructors namin. Na nililigawan ako ni Andre. Alam mo ba, Mama Mia, na gustong-gusto ko rin yung reaksyon ng mga instructors namin dahil napaka-supportive nila. Lalong-lalo na yung dean ng college namin. Kahit single siya, Mama Mia, yung dean namin, at kahit matandang dalaga siya, ay hindi po siya bitter pagdating sa love life. Kinikilig po siya sa naging ligawan namin ni Andre. Nung makita kung sa akin pa rin nakatingin si Andre, ay tinaasan ko siya ng kilay. Pero ang sabi niya, nung lumapit na siya sa akin ay nagmamaldita daw ulit ako. Pero nung mga panahon na yun, hindi lang yun pagmamaldita, Mama Mia. Kahit laging pakilig ang ginagawa ni Andre sa akin nung araw ng graduation, ay hindi pa rin talaga maalis-alis sa isip ko ang sobrang galit ko sa kanya. Mama Mia, nung mga panahon nga na after practice namin, ay pinatawag pa si Andre ng dean namin at ako naman ay nag-antay lang sa guardhouse. Tapos na silang mag-usap noon ni Dimple. Hindi ko sinabi kay Andre na nakita ko sila. Habang nag-aantay ako noon kay Andre ay biglang lumapit sa akin si Dimple. Medyo malaki-laki na rin ang tiyan niya. Hi Sachi, kumusta ka na? Tanong niya sa akin. Sumagot din naman ako na okay lang. Mama Mia, tinitigan lang niya ako. Pero pakiramdam ko ay para bang nakangiti siya sa akin. Yung ngiting ahas. Yung ahas na magtatraidor na naman at may binabalak na naman. Hanggang sa sinabi niya, Mama Mia, alam mo Sachi, huwag kang masyadong pakampante kay Andre. Alam mo, napakadali mo lang talagang traidorin, no? Sabi niya. Hined to toe pa niya ako, Mama Mia. Sabi niya madali lang daw akong palitan. Pakiramdam ko ay parang pumasok sa katawan ko si Satanas nung mga panahon na yon. Sinabi ko sa kanya na maganda nga siya pero parang trapo at basahan naman ang kanyang pag-uugali. Dinaanan lang niya ako. At nung dumaan siya, Mama Mia, ay sinabihan ko pa siya na magsabi lang siya kung kinulang pa ang mga suntok at sampal na binigay ko sa kanya dahil handa akong dagdagan yon. Tinawag ko pa siyang malandi. Mama Mia, sinadya ko talagang lakasan ang boses ko nung pagtawag ko sa kanyang malandi at makati para marinig nung guard. Pero hindi naman ako pinansin ni Dimple. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay nagalit talaga ako sa sinabi niya. Oo, mas maganda talaga na di hamak sa akin si Dimple. Siguro mga times 20 ang ganda niya sa akin dahil ako naman ay hindi talaga kagandahan. Pero masasabi ko naman, Mama Mia, mas worth it naman ako kaysa sa babaeng yun. Kaysa sa babaeng traidor at kaysa sa babaeng malandi. Hanggang sa nakita akong papalapit na sa akin si Andre. Mama Mia, naiiyak na ako noon. Kaya naman, hindi ako makatingin ng diretso kay Andre. Okay ka lang? Tanong niya sa akin. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Pero alam ko, Mama Mia, puro galit ang aura ko that time. Alam mo, Andre, masaya naman ako eh. Sa totoo niyan, iniisip ko na may plano na ako para sa ating dalawa. Iniisip ko na pwede lang tayong maging dalawa. Kaya lang lalaki ka rin talaga. Pare-pareho kayong mga lalaki. Pareho kayo ni Jake. Madaling maagaw, madaling maahas. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay bigla akong umalis. Nagtatatakbo pa ako noon para hindi niya ako mahabol. Nakita akong sumunod naman siya sa akin.
Pero agad akong nakakita ng tricycle kaya sumakay ako agad. Sinabihan ko ang driver na babayaran ko na lahat basta pahaharutin niya lang o patakbuhin niya lang ng malakas yung kanyang tricycle. Kaya wala nang nagawa noon si Andre at hindi na niya ako nahabol pa, Mama Mia. Iniwanan ko na siya sa campus. Ako naman ay umiiyak noon kahit na nakita kong tinitignan ako ng driver ng tricycle. Hanggang sa nagsalita yung driver, Mama Mia. Ganyan talaga yung mga lalaki. Makasalanan. Kapag nagkasala, lagi ka talagang hahabulin ng hahabulin. At tapos sasabihin sa'yo na hindi naman nila sinasadya. Ako naman, Mama Mia, ay ngumiti lamang. Dahil lalaki din naman yung driver. Siguro nga may alam talaga siya. Siguro nga alam niya ang galawan ng bituka ng mga lalaki. Pagdating ko ng bahay ay hindi na ako nagkaroon pa ng lakas ng loob na lumabas. Nagkulong lamang ako sa kwarto ko, umiiyak at nakatulala. Pagkatapos matulala ng ilang minuto ay iiyak ulit, tapos matutulala na naman. 36 missed calls, Mama Mia, from Andre. Nabasa ko lahat ng mga text message niya. Kung hindi ka sasagot, pupuntahan talaga kita dyan. Sasabihin ko sa parents mo na ako ang bago mong boyfriend. Mama Mia, nung mga panahon na yun ay mas lalo akong nagalit. Naisip ko, bakit napakalakas ng loob niya? Bakit napakalakas ng loob niyang magpakilala bilang boyfriend ko na nilalandinan niya ngayon si Dimple kahit buntis pa ito? Mama Mia, hindi ko siya sinagot. Hanggang sa lumagpas ng isang oras ay nagising na lang ako dahil napakaingay ng mama ko. Sachi, buksan mo nga itong pinto, may bisita ka dito sa labas. Napabalikwas ako, Mama Mia, na bumaba sa aking kama. Para bang kinabahan ako bigla. Pagdating ko dun, Mama Mia, sa labas ay si Janine pa lang nandun. Akala ko kung sino. Nahiya pa ako, Mama Mia. Pero medyo nakahinga po ako ng malalim at ng maluwag dahil hindi yun si Andre. Sino bang niloloko ko? Ang totoo, Mama Mia, may pagkadismaya akong naramdaman dahil hindi pala si Andre ang nasa labas. Pinapasok ko si Janine sa kwarto ko dahil sabi niya meron daw siyang sasabihin. Marami siyang chinika sa akin, Mama Mia. Pero ang totoo niyan ay biglang pumantig ang mga tenga ko sa aking mga narinig. Naghiwalay na raw si Jake at si Dimple dahil hindi raw pala kay Jake ang batang dinadala ni Dimple. Pagkatapos, Mama Mia, nung victory party ni na Andre sa team nila sa basketball ay nandun daw si Dimple. Nandun daw si Dimple nung time na yon bago pa nalaman ng lahat na buntis siya. Kinalculate ko yung mga araw. Saktong-sakto, Mama Mia, ang mga buwan at araw ng tiyan ni Dimple at sa victory party na nangyari kina Andre. Pagkatapos ay nakita ko pa na seryosong nag-uusap si Andre at Dimple dun sa may garden. Mama Mia, sinabi ko kay Janine ang mga nakita ko sa garden. Pati na rin ang pagdududa ko. Pati na rin ang pagdududa ko nung minsan na ang tagal-tagal nakauwi ni Andre sa bahay nila nung victory party nila sa basketball. Pagkatapos ay nakainom pa siya nung umuwi siya ng bahay nila. Dun, Mama Mia, ay parang meron na akong conclusion sa utak ko. Hindi kaya si Andre ang ama ng pinagbubuntis ni Dimple? Nagsimula na naman akong mag-overthink at nagsimula na namang tumulo ang mga luha sa mga mata ko. Si Janine naman ay walang ibang ginawa kundi kino-comfort lamang ako, Mama Mia. Hanggang sa nung graduation day na nga namin, nakita ko si Jake sa may likod. Siya at ang dati naming kabarkada, magkasama sila. Ngumiti siya sa akin at ngumiti rin ako. Bilang respeto na rin, Mama Mia. Nakita ko si Andre.
Hindi ko alam na nakatingin pala si Andre sa akin nung mga panahon na yon. Nakita ko rin si Dimple, Mama Mia. Nandun siya, kasabay ng mga team ni Andre sa basketball. Dun talaga, Mama Mia, ay biglang kumulo ang dugo ko. Napamura ulit ako, paulit-ulit sa isipan ko. Graduation day pero bad shot na bad shot ako. Hanggang sa nagsimula na nga ang ceremony, hanggang dun sa speech ni Andre. Mama Mia, ang totoo ay hindi ko talaga gustong makinig nun. Ayokong makinig sa kanyang speech hanggang sa makababa na siya palapit sa akin. Nung nandun na siya palapit sa akin, Mama Mia, ay nagsalita siya. Thank you, Sachi. Thank you sa pagkumpleto mo na magkaroon ako ng masayang mga memories sa college days natin. Although sa mga huling araw at linggo na tayong nagkakasama, mga huling buwan na. Even though hindi pa tayong dalawa but I'm moving forward sa relationship natin ngayon. Isa ka sa mga naging inspirasyon ko kung bakit nandun ako kanina sa stage at nagsasalita. Mama Mia, pinipigil ko talaga ang sarili kong maiyak. Pinipigil ko ang sarili kong magkaroon ng reaksyon sa mga sinabi niya. Naramdaman ko na parang ang sincere niya nung sinabi niya yon. Kaya lang, tinatanong ko pa rin, bakit si Dimple ay kasama ng kanyang mga teammates sa basketball at varsity? Bakit si Dimple ang nandun? Bakit si Dimple ang parang kilala ng lahat? Bakit si Dimple ang parang chini-cheer ng lahat? Mama Mia, alam naman ng mga teammates niya na nililigawan ako ni Andre. Pero bakit walang ni isa sa kanila na nagsabi sa akin kung bakit nandun si Dimple? Kung bakit kasama nila? Wala pa rin akong nagawa noon. Hindi pa rin kasi tapos ang graduation. Hanggang sa unti-unti nang tinatawag ang mga pangalan namin para pumunta na ng stage at kunin ang mga mock diploma namin. Hanggang sa nag-speech na ng mga inspirational, yung mga malalaking tao sa aming lipunan. Hanggang sa nag-pronounce na nga ang aming dean na graduate na kami. Mama Mia, lumapit sa akin yung mga dati kong kabarkada. Yung mga kabarkada namin ni na Jake at Dimple. Medyo na-awkward din sila dahil nandun si Jake. Kinongratulate ako ni Jake, Mama Mia. At nagpasalamat lang din ako. Oo, may nararamdaman pa rin ako kay Jake. Hindi din naman kasi basta-basta yung mawawala, hindi ba? Hindi naman basta-bastang mawawala ang nararamdaman mo para sa isang tao. Napaka-awkward noon, Mama Mia. Ang awkward. Pero alam ko na yung nararamdaman ko kay Jake ay hindi rin enough para makipagbalikan ako sa kanya. Sa hindi ko sinasadyang pagkakataon ay lumingon ako at nakita kong nakatingin sa akin si Andre. Habang nagpapapicture silang dalawa ni Dimple. Mama Mia, galit na galit talaga ako noon kay Dimple pero alam ko naman na wala akong karapatang magalit dahil hindi naman kaming dalawa ni Andre. Napakalandi talaga ng babaeng to. Napakalandi at napakatakaw sa lalaki. Napakaganda naman niya kaya napakadali para sa kanya na humanap ng lalaki sana na walang ibang nililigawan o yung lalaki na walang sabit. Pero bakit pakiramdam ko lahat ng lalaking nalalapit sa akin ay inaagaw ni Dimple? Hindi ko na lang sila pinansin kahit ang totoo ay kumukulo talaga ang dugo ko nung mga panahon na yon. Umalis na lang kami doon at hindi ko na pinansin si Andre. Mama Mia, narinig ko pa na tinawag ako ni Andre pero hindi ko na siya nilingon pa. Nagpanggap na lang ako na masayang masaya ako. Kahit na ang totoo, Mama Mia, ay hindi ko naramdaman ang kasiyahan ko dahil graduate na ako. Ang totoo ay gustong gusto kong magwala nung mga panahon na yon. Bakit ba napakamalas ko sa buhay? Bakit ba napakamalas ko sa mga lalaking mamahalin ko? Nung taon na yun, Mama Mia, ay wala akong ibang ginawa kundi umiyak lang ng umiyak. Inaya ako ng mga dati kong kabarkada, Mama Mia, na kumain kami sa isang restaurant.
Pinayagan naman ako ng mga magulang ko dahil nakatakda ang celebration namin nung weekend na yon. Kaya naman sumama ako sa kanila. Kasama din namin noon si Jake. Mama Mia, tumatawag sa cellphone ko noon si Andre pero hindi ko talaga pinapansin. Hindi ko sinasagot. Bagkus ay pinatayan ko siya ng cellphone. Inuha ko yung SIM card doon at saka binali ko yun, Mama Mia. Alam mo na, ganun talaga nung mga panahon namin. Kung ngayon, block sa social media, kami noon ay siraan ng SIM card. Napuno na talaga ako ng sakit nung mga panahon na yon. Sabi ko sa sarili ko, ayoko na talaga. Nakakapagod na. Nakakapagod magtiwala. Nawalan na ako ng tiwala sa lahat. Si Jake, Mama Mia, wala rin naman siyang sinasabi at hindi naman siya nakikipagbalikan sa akin. Hindi naman siya dumidiskarte sa akin, kaya go with the flow na lang ako. Kumain kami, nagtsikahan, hanggang sa naghiwalay-hiwalay na kami, Mama Mia. Dahil pauwi na kami sa kanya-kanya naming pamilya. Habang ako ay pauwi ay nag-online ako noon sa Facebook. Malakas-lakas kasi ang wifi noon. At nung dumating ako sa bahay ay ako lang ang mag-isang gumagamit ng wifi dahil tulog na ang kapatid ko. Wala nang nag-YouTube, Mama Mia. Hanggang sa nakita ko na nakatag pala ako sa napakahabang inspirational speech na post ni Andre. Pero hindi ko binasa. Blinak ko siya, Mama Mia. Sa Messenger. Gustong-gusto niyang makipag-usap ng personal pero blinak ko siya. Itinulog ko na lang lahat ng sakit na nararamdaman ko noon. 3 days, Mama Mia. 3 days na lagi na lang akong nakahiga at nagmukmok sa loob ng kwarto ko. Sa ika-4 na araw ay nag-decide ako, Mama Mia, na umalis. Nag-decide akong magliwaliw. Nag-decide ako, Mama Mia, na siguro oras na para bigyan ko naman ng pagmamahal ang sarili ko. Kaya naman, Mama Mia, nagbakasyon ako. Nagbakasyon ako sa probinsya ng tita ko. Sabi ko noon sa sarili ko ay dapat pagbalik ko ay maayos na ako. Dapat pagbalik ko, stable na ang pag-iisip ko. Dapat pagbalik ko, hindi na ako nasasaktan. Dapat pagbalik ko ay hindi na ako nahihirapan at mahaharap ko na ng matiwasay si Andre. At nung nandun nga ako sa probinsya ng tita ko ay wala akong ibang ginawa kundi ang sumubok ng iba't ibang mga bagay. Mama Mia, sumama ako sa mga pinsan ko na mga fisherman na nanghuhuli ng isda. Sumama din ako sa mga tito ko na mga magbubukid at nagtrabaho din ako sa bukid ng ilang araw. Ginawa ko ang lahat para mailayo ang aking isipan kay Andre. Ginawa ko ang lahat para wala akong ibang maisip kundi ang pagod lang ng aking katawan. Hanggang sa naramdaman ko na maayos na ako, Mama Mia. Hanggang sa naramdaman ko na handa na akong muli na harapin si Andre. Oh, dyan na lang muna ha. Alam kong excited kayo sa kwento ni Sachi. Pero may part 2 pa po yan. Abangan nyo po mga ilang oras mula ngayon. Baka i-upload ko na yung part 2 ng kanilang kwento. O kundi kaya, kung hindi natin magawa yan, baka kinabukasan. Basta pagkatapos ng kwentong to, ay i-upload natin ang second part ng kwento ni Sachi at ni Andre. Nagkatuluyan kaya sila? Totoo nga kayang naagaw ni Dimple si Andre this time? Ano kayang meron kay Dimple? Bakit lagi niyang inaagawan itong ating letter sender na si Sachi? Abangan nyo yan bukas. Huwag po kayong mag-alala. Meron talagang part 2. At syempre, kung meron pa po kayong pagkabitin na nararamdaman, marami pa po tayong mga kwento na pwede nyong imukbang habang nag-aantay ng part 2. Click nyo lamang yung Mama Mia CDO sa baba, pagkatapos yung videos, pagkatapos yung playlist. Marami-rami na po tayong mga na-upload. Mga nasa 400 stories na po ang na-upload natin, kaya alam kong marami kayong pagpipilian at marami ring mga kwento dyan na makaka-relate kayo, maiinis kayo, o ma-e-inspire kayo.
Please, sa mga nakikinig ngayon na may mga kakaibang kwento rin ng buhay, mga kwento na nagbibigay ng leksyon, mga kwentong nagbibigay ng inspirasyon, mga kwentong nakakainis. So kahit ano pa mang kwentong yan, basta kwento ng buhay nyo o kwento ng kakilala nyo, pwede rin. Ikwento nyo yan sa akin. Email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at mag-click ng notification bell para lagi kayong updated sa bawat kwento na ating i-upload dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po. Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia.